Lakwachero once again here. Maglalakad ako papuntang MRT station. Pabalik na si mami ko, so susunduin ko siya. Diba? Ako naghatid, ako magsundo. Ganun yun. Wala. Yep. Diba? Medyo matagal din ako hindi nag-vlog. Kasi medyo sad ako. Siyempre, wala si mami dito sa Singapore. Pero now, she's coming back. She's on the plane. Yeah, so sunny. I can see my face on my camera, but it's okay. It's too sunny. Ah, yun. Ah, diba? Nakapagod. Akyatin kasi yung kalsada. Look. Look. What is it? Yan, akyatin ang kalsada kaya ito, hingal-hingal si ako. Pero ganda ng view. Ang ganda ng araw. I hope so hindi ulan ngayong araw. Please. Nag-day off ako Saturday. It's because Mom is coming back. So, salubungin ko siya. Ako susundo sa kanya sa airport. Nasa plane na siya. Ready to take off. So, we count 3 hours and then she's here. So excited to see you again, Mommy. Yan ang kalsada dito sa Siglap. Yan. Ganda ng bahay. Ganda. So yun. Ito, lalakad ako. Puntang MRT station. Mag-train lang naman ako papuntang airport. Mahalang taxi. Don't have money. So, ito. May naisip akong pag-uusapan. Baka maisip na iba eh. Ito ang naisip ko kasi medyo kainitan ng issue ngayon kay Katniel. Hindi ko sila idolo as partner. Idolo ko sila bilang artista kasi in fairness naman. They are good actor and actress. Diba? So, regarding that, about their, what you call that, breakup, sila lang naman nakakalam kung ano totoo, kung ano ang naging dahilan. Kasi kapag, kapag wala na ka nang talagang tiwala sa isang relasyon, sila yung nagpapatunay na medyo apektado ako, hindi dahil idol ko sila o hindi ko sila idol. Apektado ako kasi sila yung nagpaparemind sa akin or nagpapatunay, na long relationship is not a base para masabi mo siya na yung forever mo. Tanging tadhana na lang ang makakapagsabi kung sino ang forever mo. Tulad namin ni Mami, 13 years. Hindi ganun kadali ang 13 years na inipon, muntik na ako masagasahan. No, hindi naman masagasahan. Medyo muntik akong tumawid ng hindi tama. Tapos, balik tayo sa usapan. Hindi based ang long relationship, although nakakapanghinayang. Sabi ko nga, tadhana na lang nakakapagsabi kung sino ka forever mo. Nakakapanghinaya lang kasi for 11 years na nagsamahan nila. Nasayang. Hindi naman siguro nasayang yun kasi yung memories na nabuo nila. Yung happy memories, sad memories, hindi na yung mawawala sa buhay nila. Yun ang forever na nakakasama. For me, hindi ganun kadali mag-move on sa kanilang dalawa. Diba, nalilito ako. Hindi ganun kadali mag-move on sa ganun kahabaan ng panahon na pinagsamahan nyo. Na nasanay ka na
Siya yung kasama mo. Siya yung katuwang mo. Kakulitan mo. Lahat ng kalahati ng buhay mo siya ang kasama mo. Hindi ganun kadali. Kaya sa mga ongoing relationship, long man yan o hindi, long relationship yan o hindi, or bago pa lang, lagi yung tatandaan na ang relasyon hindi yan tatagal ng or hindi yan magiging forever kung mabibreak yung tiwala. Tiwala lahat kasama na yan eh. Pagmamahal, respeto, or yeah. Kasi kung wala kang respeto, sabi mo mahal mo pero wala ka namang tiwala. Hindi pagmamahal. Loyalty para sa akin, itulad nga na sabi ni Daniel, not copying ng kanyang pananaw about loyalty. Loyalty is acceptance. Loyalty, tatanggapin ka, ano ka, sino ka, meron ka mang kakayahan sa buhay, wala, kahit ano ka pa man. Yun ang loyalty. Loyalty, makukuha yan sa mga taong mahal ka talaga. Sayang nga lang, ang Katniel, hindi lang naman silang nasaktan. Although, mas masakit sa kanila. Kung nasaktan ng mga fans, siguro sa kanila, hindi siguro, 100% mahigit pa ang sakit na nararamdaman nila. Kasi sila yung nasa karakter. Sila yung mismo nandoon sa karakter. Ang fans, ang alam lang naman nila niyan, yung na kung ano lang nakikita nila on cam, pero hindi nila alam yung private side ng dalawa, ang karelasyon, kung ano yung pinagdadaanan nila, kung anong totoong bilang fans. Sana hindi natin kailangan husgahan kung bakit sila naghiwalay. Husgahan si Catherine, husgahan si Daniel. We don't have right to do that. Kasi sila lang yung nakakalam ng punot dulo sino man na may kasalanan sa kanila. Wala namang perfectong relasyon. So, nasasabi ko, both side naman nagkaroon ng kasalanan. Both side may pagkukulang. Kasi kung walang pagkukulang isa sa kanila, or nagkaroon ng kasalanan, hindi naman mangyayari ang mga nangyari. Pero tao lang din naman sila. Si Daniel, si Catherine, lalo pat napapaligiran sila ng mga tao. Sobrang daming tao na sa paligid nila. Kasi public masyado ang kanilang relationship. So, the more na yung relationship mo is public, mas komplikado. It's better na lang na maging private ang relationship niyo. So, kayong dalawa lang nakakalam kung may problema kayo. Kayo lang dalawa makakaayos ng problema niyo. Yun lang yun sa opinion ko. Kasi sa pinagdaanan namin ni Mami, although public din naman ang relasyon namin sa mga pamilya, hindi perfect ang relasyon namin. Especially ako medyo naughty. Ilang beses ko na siyang nasaktan, pero thankful na our relationship is still going strong and strong. Kasi sa 13 years naman, hindi ganun kadali mga pinagdaanan namin. Kaya, yun. Mapapayo ko lang sa mga may karelasyon ngayon. Sabi nga ni Katniel, be contented. Kung anong kulang ng isa, huwag mo hanapin sa iba. Gawin mong punuan. Kung anong pagkukulang ng iba. Punaan mo ng pag-unawa. Kasi ginusto mo yun. Pinasok mo yung relasyon na yun. So, sabi ko, tao lang din naman. Tokso. Anyway, Katniel, good luck sa new life nyo. I hope na makarecover kayo sa nangyari. We
other your relationship kasi nakita naman namin na mga fans na maganda ka talaga ang relasyon niya. Sad nga lang. Pero yun ang buhay. Hindi natin hawak ang sitwasyon. Ang mangyayari bukas, malay mo. Bukas makalawa. Diba? Diyos lang ang nakakalam kung sino ang dapat para sa atin. Kaya kung ano man ang meron ka ngayon, be happy, be contented. Kasi nainili lang ang buhay. Galing ko pero siguro nagmamature na lang. Kasi dati napaka-childish. Siloso sa wala sa lugar, insecure. Pero dumating ang mahabang panahon, natuto na rin siguro. Eto, dati pa naman ako ang party nila. Ako lang naman talaga po sa sorry man for being naughty, for hurting you for how many times, or make you cry. Anyway, see you soon. Diba? Katniel, good luck. Sa mga fans, move on na po. Respeto na lang sa kanila. Kasi pag nakikita nila, especially anong lumalabas na issues, yung kasalanan, siya may kasalanan. Walang may kasalanan doon, kundi yung pagkakataon. Nagkataon lang na talagang loko. Yun. Tirik ang araw, nagbablog na buti na lang long sleeve ako. Kaya medyo okay. No problem at all. Nasira yung sunglass ko, ibabalik ko dun sa binilang ko. Ang mahal-mahal nun. Ewan ko nangyari, nasa bag ko lang naman yun. Para nag-fade yung ano niya. Para natatanggal yung, I don't know how to explain. Anyway, babalik ko na lang dun pag may time. Sana, kahit wala sigurong warranty, basta maayos lang nila. Sana hindi nga lang ganun kamahal, diba? Tingnan nyo yung gano'n kati. Super tirek ang araw. Diba? Ay, hindi ko pala napakita may simbahan doon ng Katolik. Nakalimutan ko na yung pangalan ng Katolik kong simbahan. San Immaculate yata yun. I don't know. I'm not sure. Ganda sana mag-bike dito. Pag papunta ka ng MRT. Pero pag pauwi ka naman, suffer ka, no?